Marami po ang nagtatanong sa akin, Coach, nasan na yung lie detector o polygraph test nitong si Hans Mokniman? Kamakailan po kasi naglaban sila ni Daniil Dubob sa isang match-up na kung sinong matatalo, sasalang po sa lie detector test. So 18 games po yun na blitz event na kung saan nagwagi si Dubob with 1 point advantage. So, tie sila after 17 games. Round 18, very crucial. Doon po nagkatalunan. So, dahil doon, persado ngayon. Talo ka sa pustahan natin, lie detector test ka. Pero, anong nangyari? Ito po, sabi ni Niemann. Like, I have no intention of giving someone like Dubov, who behaved honestly like a child, the honor of asking me a question in lie detector, which is, you know, pure pseudoscience, when I have honestly nothing to prove. And I really hate this narrative, and I'm not even going to acknowledge over-the-board accusations or acknowledge Chess.com's blatant defamatory. Ayan, so basically, ang sinasabi niya po dyan, patayin na natin yan. Ayan, ang sinasabi niya po dyan, hindi daw po siya papayag na bigyan si Dubob ng pagkakataon tanungin siya na under po ng polygraph test, no? May mga wire-wire na ikakabit sa'yo dyan, ang itatanong lang ni Dubob doon, nandaya ka ba, Ganun yung gagawin. Pero, dahil dyan, alam niyo bang nangyari? Nag-post po, ayan sa pinakababaan, Chess24. Hans Niemann said he has withdrawn from a previous agreed-upon polygraph test, popularly known as lie detector test, following his loss against Daniil Dubob. Sabi niya, yung Russian daw, disrespectful. Okay? Pero, sinagot niya ni Niemann, ni-retweet niya. So, please correct the article immediately. And wasn't this website bought, promised to stay upon, then swiftly shut down? Wonder who was responsible for dismantling any fair competition in the commercial chess market. Kasi binili po ng Chess.com yung Chess24, tapos biglang nawala. Anyway, nag-tweet ulit si Niemann, my rejection of the Dubob polygraph condition was regarding his demand to do it in Dubai. And for me to cover the cost, one should not forget that he left without a handshake and called the match a clown show on his way out. It must be done in a neutral settling. I'm exploring, sabi niya. So basically, ganun nga nangyari. So, ang nire-request pala ni Dubob, gawin daw po yung test sa Dubai. Na ang sasagot ng lahat ng gasto, si Niemann. Pero sabi ni Niemann, dapat neutral ground tayo. Kaya ayaw niya doon. Plus, sobrang disrespectful daw ginawa sa kanya ni Niemann, ni Dubob. Hindi daw siya kinamayan. Wala naman din na ipagkamay sa kanya. Anyway, tinawag din daw na clown show yung laro. Sabi daw, buti naman tapos na clown show na to. At panghuling tweet niya regarding this, Kramnik is helping with the lie detector, guys. Don't worry, procedure has begun. So, ibig sabihin, gagawin niya pa rin. Pero this time with the help of Vladimir Kramnik. By the way, guys, update din to. Si Kramnik po ay coach na ngayon ni Niemann. Ang lupit, no? Nagsama yung player na mahilig manduda, kaya binaban niya yung mga nakakalaban niya sa chess.com dahil pinagdududahan niya ang chess player. At ang isang player naman po na talagang number 1 pinagdudahan talaga na si Hans Mokniman nag-join force. Sabi nga nila, isama nyo na din si Jan Christoph Duda para bumbuo na yung Duda team. Anyway, malupit si Niemann, no? By the way, update ko pa kayo sa iba pa na nangyayari kay Niemann. Nagpapahaging po yan ngayon na mukhang lilipat po sa Netherlands. Opo, so si Anne Shiri is from Netherlands, sila Van Poris, yung kamukha ko, taga Netherlands yun. At parang nagpapahaging siya dahil si Niemann pala, unang naglaro ng chess sa Netherlands. Tumira pala yan doon nung bata-bata pa siya.
Okay? So, since ganito po kasi nangyayari sa kanya, hindi po siya iniimbitahan sa mga malalaking torneo sa US as of the moment. Like, kakatapos lang po ng American Cup, wala po siyang invitation doon. Buti pa yung mga 2,600 na player na iba naglaro, pero siya po, kahit 2,700 plus ang rating niya, hindi po siya iniimbitahan. So, parang semi-ban siya sa US eh. Wala siyang malaruan na tournament. Kaya nga po napilitan pa yan pumunta ng Moscow kamakailan lang at naglaro po sa Aeroplot. No? Tapos, according to him, hindi ko confirm ito, marami daw pong tournament na sa Europe o sa iba't ibang panig ng mundo na naimbitahan siya, pero pag nalaman ng ibang kasali na invited siya, nire-request daw po, pinipetition na huwag siyang isali. Kaya eventually, tinatawagan ulit siya ng organizer, sorry, hindi ka na pwede maglaro. Parang ganun nangyayari sa kanya according to his posts and other videos na ginagawa niya sa kanyang YouTube. By the way, yung full video po ng statement niya kanina sa Hans Mokniman po na YouTube channel, mapapanood niyo yun doon. Ang tanong, ano yung latest event ni Niemann? Ang latest event niya po ay ito. Naglaro po siya sa kakatapos lang na Title Tuesday. Ayun. So, round number 8 niya po, kalaban niya, yung isa din sa mga pinaghihinalaan na engine user, naglaban yung dalawa. Walang iba kundi si Jose Martinez. No? Round number 8 po sila naglaban at anong nangyari? Ito po, puti po si Martinez E4, Sicilian ang tinira ni Niemann. Talagang Sicilian na opening niya recently. Knight F3, D6, nag C3 parang delayed Sicilian Alapin, Knight F6 at tinirahan lang dampon, no? Grabe, pinakain, pero hindi mo pwedeng kainin kasi may check. Ganun mangyayari, babagsak kabayo. Kaya in E5, pagka E5, nag-bishop D3 to defend, Knight C6, umatras yung bishop. Ayan, typical po yan na ganyan eh. Tapos mag-D3 or D4 at some point. So, nag-bishop E7, castling din, and then D4 na. Pagka D4, B5 ang tinira na mali daw, according sa engine. Aba, hindi tirang engine si Niemann dito. I-takes mo lang daw po lahat yan pagkakainin mo. Tapos talong ka doon. Something like that. Ang B5 hindi ganun kaganda kasi may D5, masasara. At pagkasara, lamang daw po ang puti for some reason. Anyway, nag-Knight A5 yan, nag-Rook E1, develop lang, Queen C7, and then Knight lang sa D2 to develop the Knight, Bishop D7, develop din Bishop. Ayan, nag-ikot na yung kabayo. Pumasok naman yung kabayo kasi umalis yung Knight niya eh. Pero G4 ang tinira bago po mag-Knight G3, tapos mag-Knight F5. Tumira naman po ng Rook B8 at aatake sa queen side, no? Ayan na nga po, umatake na sa queen side. Mali daw yung A5 kasi ang maganda daw dito, you have to go G6 preventing the jump of the knight. Pero nagtira po ng A5 at nag-king move, mali din kasi dapat daw knight na, knight F5 na. So umaatake sa may king side. Si Niemann, kung papansin ninyo, ang puti sa king side, ang itim sa queen side. Tingnan natin kung sino mauna. Anyway, nag-bishop D3 yan. Aba, gusto pang pigilan yung tuloy-tuloy na hakbang ng pawn. Kasi hindi maitulak ngayon, libre yung kabayo. Kaya umatras. Pagka-atras, nag-rook sa G1. Ayan na po. Talagang atake sa G-file. Nag-knight naman sa E8. Aba, umatras agad. Natumalo na yung knight sa F5. Pumunta doon. Bishop develop lang. Nagtulak ng pawn para mabutas pero nakatira ng B4. Ayun, kaya mali yan eh. Kasi nasara yan eh. Ayan, no? Pagka B4, nag-Knight A4, hitting the pawn, na dinipensahan ng Reyna. Tumira ng Rook C8 para kontrolin yung C-file na tinirahan ng Rook C1. Nagtalon yung kabayo doon, hitting the bishop na inatras lang sa E2. Pagkatira po ng Knight F6, aba, hitting the pawn on E4, tinirahan lang ng Knight G3. Nagbalikan yung pyesa. Pero may sundot dito yan later on. Ang ginawa, nag-Knight A4 kasi wala nang ginagawa yung kabayo doon, na tinirahan ng Knight H4. Aba, ito pala yung plano bago sundutin, no? Anyway, nag-Queen D8, pumasok na nga yung kabayo, umatras ulit at medyo pabalik-balik si Niemann, medyo ipit, no? Medyo ipit. Tumira ng F5 or F4, tapos Rook A6 na mali. Ibalik natin, kailangan daw po buksan na ito. Kailangan daw buksan na. For some reason, mas maganda daw ipalit-palit mo na yan. Ayan. Yan daw maganda. Pero ang Rook A6, mali kasi pwede daw pong i-takes ito, magkakaroon ng pass pawn.
Kaso hindi kinapture yan eh, nag-rook F1. Pagka rook F1, nag-rook C7. Mali na naman, no? Medyo mga passive daw at kinapture na tuloy. Ayun na, na-takes na. And then nag-bishop sa may G5, hitting the queen na tinirahan ng F6 at umatras lang yan. So ito daw po ay clearly better for white. Grabe yung space ng white eh, no? Tapos, ito na nga, may pass pawn dito na defended. So, nag-queen C8, which is another mistake dahil may napakagandang tirang C4 daw po. Ganda daw po ng C4. O, mabubuksan yung C-file na alangan pa yung reyna dun for some reason. Hindi kasi makaganito eh dahil may pawn eh. Anyway, hindi po tinira yung C4 eh. Ang tinira po is G5, which is maganda din. Atake sa may king side. So, kinapture po yan and then binawi po ng bishop. Kinapture po yung pawn, nag-knight jump lang. Aba, grabe yun Hindi man lang binawi, pinork yung king and queen, pero may bishop takes parsado, bawi, and then nag-knight jump ulit. Okay, ang tanong, coach, libre yung pawn, bakit hindi tinikman? Mati po kasi, kaya kailangan ng knight doon, tumalon, and then bishop takes, pawn takes, tapos knight h5, hitting the pawn, and as you can see, lamang po ng pawn, siniman. Pero yung king niya, nangingisay. Kasi may mga ganito na po atang gagawin dyan eh. Ayan nangingisay talaga. May threat pa nga dito eh. Paano mo didepensahan? Ang ginawa niya, nag-knight takes C3 na lang. Tapos hindi kinapture yung pawn. Kung win lang doon, ayan mamatihin. Kaya napadepensa, bishop move para yung tore mabuksan. Kaso, pagkatira po ng bishop lang sa may G4, hitting the queen, at gaganito po yan eh. Pag tumakbo ka, mate, diba? So, queen D8 ang ginawa, kinapture lang po muna yung pawn. Aba, kinain lang, no? So, napilitan ibigay, kinapture, and then bishop, hinarangan yung check sa F8, tinirahan lang ng rook sa may G1, discovery attack, or even dito, mating ganon. Kaya, napatakbo, at pagtakbo, bishop pa rin po sa F5, gustong matihin, gumanon, and then after rook F8, wala na, resign na. Kasi, mati ka doon or queenless ka doon. May mga check pa nga dito pag umalis yung reyna ng tuluyan. Kaya, ubos. Grabe, tinalo siya ni Jose Martinez. Etong si Jose Martinez, pinagdududahang engine. Kasi sobrang lakas nito sa online. Pero hindi naman po naglalaro madalas sa over the board. Even nung World Rapid and Blitz, sobrang bilis mo pero hindi siya naglaro. Kasi tinatalo nito sila Magnus online eh. No? Ngayon, hindi pa dyan natapos. Nakalaban ni Niemann last round, si Dennis Lasabic. Ayun. Isa din po sa pinagdududahan na engine. Kasi, over the board doon, nakaraan tinalo siya ni Niemann. Pero pag online, kahit sila Magnus tinatalo. At eto pa nga po ang nangyari sa torneyong ito. No? Tingnan nyo po yung final standing. Champion, si Lasabic. Walang talo yan, 2 tabla lang guys. 10 out of 11. Tapos, ayan si Duda, tinalo niya kasi si Magnus Alereza, MBL, at si Magnus Ayun, 8.5, si Niemann 8.5 lang din. Ayan po ang final standings. Lalakas mga kasali. Karawana na nandyan. Asan pala si Caro? Hindi naglaro si Caro? Hindi siya naglaro, no? Well, iyan po ang kasalukuyang update kay Hans Mok Niemann. Ako, ang tanong ko dyan lilipat kaya talaga siya sa may Netherlands? Grabe, no? Lalakas ang Netherlands pag nandun siya for Olympiad. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na kabanata. May tournament po yan, si Niemann sa Paris. Kasali sila Magnus, si Caro. Pagkakalaban-laban sila doon. Random chess nga lang. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Muli, ito mo yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.